tatlong lalaking taga Batangas na nag-deliver lang ng hybrid goat sa Maguindanao del Sur, nawala at kalaunan natagpo ang inilibing sa isang rubber plantation. Ano ang motibo sa pagpaslang sa kanila? Luha, sakit at matinding paghahanap ng hustisya ang bumabalot ngayon sa pamilya ng tatlong lalaking taga Batangas na walang kamalay-malay na ang simpleng paghahanap buhay ay magiging dahilan ng kanilang karumal-dumal na sinapit. Isa sa mga biktima si John Luis, isang binatang masikap, may pangarap at puno ng pag-asa. Ayon sa kanyang ama na si Ginoong Pablo, ang kanyang anak ay sumama lamang sa transportasyon ng hybrid goats patungong Mindanao upang kumita ng kaunti habang inaasikaso ang mga papeles para sa kanyang pangarap na makapagbarko bilang seaman. Hindi po siya umaasa sa amin. Ayaw niyang humingi ng pera sa akin o sa nanay niya. Gusto niyang sariling sikap. Gusto niyang makaalis na sana. Ani ni Ginoong Pablo, halos hindi maipinta ang sakit sa kanyang mukha. Kwento niya, transporter lamang sila. Kapag may bayar mula Mindanao, kinokontak si John Luis upang maghatid ng mga kambing. Lagi raw itong maingat. Sa bawat biyahe, naka-video call pa nga habang binababa ang mga hayop para siguraduhin ang tama ng transaksyon. Noong huling biyahe nila, sinabi pa umano ni John Luis na 15 minutes na lang nasa bayar na kami. Huling update yun. Tinawagan pa raw ng isa sa mga kapatid ang buyer. Sumagot naman daw ito at sinabing nakaalis na raw ang grupo. Pero pagkatapos noon, wala na. Tahimik na ang lahat. Hindi na nakapag-update si John Luis. Hindi po kami mapakali. Lahat ng pwede namin puntahan, pinuntahan namin. Ani ng ama. Hanggang birthday niya, wala siya rito. Napakasakit. Isang araw, may tumawag sa kanila. May nakita raw sa Mama Sapano. Inilalarawan ang mga bangkay na natagpuan, tila inabandona, nakalibing sa gitna ng rubber plantation. Sa una hindi raw matanggap ni Ginoong Pablo. Sabi ko, hindi ka ako yan. Buhay pa ang anak ko. Mariing sambit niya. Pero kinabukasan, kinumpirma ng isa pang anak. Isa sa mga bangkay ay si John Luis nga. May tama sa ulo, may sakal, at hindi na makilala ang sigla ng dating batang puno ng pangarap. Napakabata pa niya. Wala kaming alam na kaaway. Kami ay naghahanap buhay lang. Sa mga gumawa po nun, sana po mahuli na kayo. Sana po hindi kayo matahimik hanggat hindi na ibibigay ang hustisya sa mga anak naming walang kalaban-laban. 3 buhay ang nawala. 3 pamilyang binalot ng lungkot at galit. Hindi ito bastang simpleng pagkawala. Isa itong trahedya na dapat mapagtuunan ng pansin. Sino ang may motibo? Bakit nila kailangan paslangin ang mga inosente? Ang mga tanong na ito ay sumisigaw ng kasagutan, kasabay ng panawagan para sa katarungan at hustisya. Hindi sapat ang awa, kailangan ng aksyon.